Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Ed Kaluwag at ngayong araw po na to ay papunta tayo sa isa nating supporter, sa isa nating client na sa Taguig. At according to the case ay meron daw itong problema sa kanyang kalusugan na hindi ma-check or hindi malaman kung anong dahilan. Actually maraming dahilan na pwedeng pinagmumulan ng problema nila. It's either physical, spiritual, or medical. Pero aalamin natin sa side ng spiritual or paranormal, bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong problema itong mga tao na to? Nakakaapekto nga ba yung kanilang lugar, yung bahay nila? Ano bang meron? So yan po yung aabangan natin sa aming full video. So samahan nyo kami hanggang makarating kami doon sa lugar at alamin natin ano ang magiging findings. Actually, hindi ako ganun ka sa idea kung ano yung problema eksakto. So mamaya during the investigation, malalaman natin mismo sa bibig ng mga client kung ano talaga ang nagiging problema. So samahan niyo po kami. Magandang araw po muli. Ito po muli si Ed Kaluwag at ngayon po narito na tayo sa ating kliyente o si kay Ma'am. At actually kakaiba po yung kanyang inilapit sa atin, no? Ito po ay may kinalaman sa mga bagay na nangyayari sa kanya na hindi niya maipaliwanag at gayon din ang sabi niya nga galing na siya ng ng doktor at actually meron din may punto po na nakikita yung mga doktor dahil meron naman po talagang medical issue si Ma'am. Kaya lang dito po sa punto na to, meron pong bagay na sumasabay na parang nakakagulo kay Ma'am at hindi niya maipaliwanag. Nabanggit niya rin po na galing po siya sa iba't ibang manggagamot o sa mga iba-ibang healer, nandung nagsadya din dito sa kanila, pero yung kabuuan po ng kwento, hayain po natin si Ma'am ang magpaliwanag at hihimay-himayin ko po sa kanya at ipapaliwanag kung papaano po yung naging problema at ano talaga ang root o pinagmulan nitong problemang ito. So, si Ma'am po, siya po yung magpapaliwanag sa inyo. Sige, Ma'am. Gaya nga nung nasabi ko nung una, ang mga napapansin ko, yung may lumalabas sa mata ko, pero ang sabi naman ng doktor, ano talaga, dahil may diferensya nga ho yun. Hindi ko na i-explain, dahil Opo, baka may. medical naman. Ngayon, inaano nila yung mata, ginagamot, tapos nung huli, itong mga ito ko, gumaling na siya. Pero yung vision ko, kung mga parang may ibang, may pangalawang tao pa na nag-aano. Mhm. Sa yung mga ano ng doktor, yung doktor ko, nakikita niya na maganda yung resulta. Okay. Malinaw. May Sabi progress po. niya, oo, naririnig ng asawa ko yun. Ngayon, nung huli na, pag sa akin, malabo yung pagtingin ko. Ngayon, ang sabi sa isip ko, baka dahil nga dito may tao. Okay. Pero hindi ako naniniwala na ito ay may tao ditong iba. May kakaiba o may ibang Hindi ako nilalang. naniniwala dahil una, pinablessing ko to. Opo. Sumunod, nung ginawa naman ito, hindi wala kaming naramdaman. Ngayon naalala namin na ito nga baka ayaw niyang may ganyan, kinakausap ko siya. Hindi ako natatakot, hindi ako nagpapapekto. Ngayon sabi ko, kung ayaw mo sa amin dito tumira, aalis kami. Okay. Na paano po tayo umabot do sa punto na
nagpupunta na tayo sa mga manggagamot. Nagpunta ho ako doon kasi gusto kong mag-ano na yung dito, may mga nakikita ako. Sa dulo ng Oo, daliri, sa diyaan. mga sa kamay. Kung minsan 'pag nagigising ako, Mm. may nandiyan sila sa ano, mata ko, isa-isa Okey. kong tinatanggal. Yung parang may Dati foreign bodies kayong opo, nakikita. ngayon yung unang-una talaga, uod as in uod, hindi yung gumaganon. Nakikita ko kasi bago siya maging uod, insekto muna. Mm. Tapos tinatanggal ko 'yan, 'di ako natatakot, tanggal ako ng tanggal. Ngayon nagdadasal ako. Nagdadasal ako ng the Lord's Prayer para Para mawala, mawala okey. siya at yun naman talagang kailangan. Nung ito na, yung ano, na nagpagamot na ako, parang ang observation ko lang, once na binigyan niya ako ng 1 week, ng 1 week, yung 1 week na yan, maganda, may nararamdaman akong maganda. After 1 week, andyan na naman siya. Yun ang observation ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, ba't kaya ganito? Ilan na po yung manggagamot na pinagpatingnan ninyo, ma'am? Unang-una po yung matanda lang doon sa amin, Okey. si Wag niyo na kahit po hindi nabanggitin yung ano pangalan. po, Una po yung matanda, ano po ang matanda, tapos pinatawas ko lang dito sa bahay. mm, Tapos yung wala naman daw, wala namang nakita. Sumunod yung isa sa na taga malayo, Siquijor nga yun. Siquijor, okey. Opo. Ano po ang findings niya? Wala naman. Wala Wala rin namang naman? nakita siyang ano. Sumunod, ay sunod pala si ano, yung sa Yung sa Batangas. Batangas, okey. Yung nasa Batangas yun na sinabi sa akin ay wala kayong ganito. Wala kayong kulang, Oo. okey. Ngayon nung inano na, sabi ko, "Ba't naman gano'n? Parang nasayang lang kami, nag-effort kami, tapos wala, hindi man lang ako tinignan." 'Di yun, sumunod yun na yung taga-Pasay, Okey. may ilinagay siya sa'kin na parang tunog na parang nakakaengganyo ba, na yung tunog na yun, parang nagkakaroon ka ng ano, parang nagkakaroon ka ng ano sa yung isip mo, Kapayapaan, parang gano'n, kapayapaan, okey. nagkakaroon ako ng peace of mind. Ayan, ayan, gaya niyan 'no, patingin nga pa ng tissue. Pati mga ganito po lumalabas yan sa mata. Ngayon one time kasi may yung anak ko na isa ito pala yung ano muna yung gumamot na sa'kin. Sumunod si Clarice, ayun na, yun lang. Sorry. Sige po, okey lang po. Ma'am, Ano, ibi-bleep na lang po. ang sumunod, kayo na po, Sir Ed. Na may nagsabi sa amin kasi na si ganito, gano'n, laging na kay ganito, Opo, di sabi na ko ita-try. baka po ang naging ano siguro nila Mm, is baka may mga kasama nga kayo sa mm, bahay, mm. 'no? Ang inano ko talaga gano'n. Tapos one time nagpapunta pa nga kami sa Tansa, yung kakilala namin parang may ano pag-care din sa amin. Hindi namin siya inutusan na pumunta ng Tansa. Kasi tinawagan namin 10,000. 10,000 ang sabi ko, mahal naman. Pero hindi ako nagpatingin dun. Kay sir na lang. So, ganito na 'yan 'no, unti-untiin natin ano. Yung problema po ni nanay kasi, unang-una, totoo pong may medical problem which is yung sa mata niya 'no. Ito po yung sinasabi ko palagi dun sa aking mga vlog, sa aking mga video na Sino? Sino yan? O patay mo na. so ganito po ano, ito po palagi ko 'tong binabanggit sa aking mga video 'no, na ulitin natin. So ito po 'no,
Sa akin pong mga video, sa aking mga vlog, lagi ko pong binabanggit na yung tinatawag nating activation of sixth sense or third eye ay hindi po ito nangyayari ng sa unang ano pa lang pagsibol, no? Pagkabata meron tayo tapos mawawala, tapos kumbaga wala po itong pinipiling panahon kung kailan ulit ito magiging active. At sa pagkakataon pong ito, si nanay, dahil may issue siya dun sa kanyang mata, no? Plus, dun sa punto po na si nanay ay lagi lang tahimik dito, no? Ah, lumakas po yung senses niya. Naging active po, nag-activate po yung kanyang tinatawag nating sixth sense, yung third eye. No? Kaya hindi po natin maiaalis kay nanay na posible na may nakikita siya. No? Kaya lang, nay, ito po yung totoo. Yung nakikita niyo po ay non-existence dito sa atin, dito sa mismong physical realm. Non-existence po yun. Wala siya dito. Kaya lang, dahil kapag po ang tao may active na third eye, yung nakikita niya po, mahirap pong ihiwalay dun sa totoo at sa hindi totoo. Experience ko po yan every time. And hanggang sa ngayon po, minsan may pagkakataon ako na nahihirapan akong i-determine kung alin yung totoo sa hindi totoo. Ganon. So yung nangyayari po kay nanay, pag iba po ang pinatingin, pagka dinaan natin sa psychologist, sabihin, merong hallucination si nanay. Diba? Kasi sasabihin, paano, kasi nakakakita siya ng kakaiba. May mga nangyayaring ganito. Ngayon, doon naman sa punto na sinabi ni nanay na nabanggit niya, may parang uod, pag sa ano po yan, sasabihin, ay binabarang ka, kinukulam ka. No? Unang-una po, may indication po palagi ang kulang, ang barang. Hindi po yun. Ang barang po, kapag pumasok sa katawan yan, mag-iiwan po ng marka yan. Gagawa at gagawa po ng marka yan sa physical katawan. So, tingnan natin, pero makulong kamay nyo. No? Kung kayo po ay may karga, may barang, may kulam, dapat, diyan pa lang, magre-react na kayo. May mararamdaman kayo. No need na po na idiin natin o ipitin natin to. Kasi yung iba, gagawin, iipitin na ganyan, pipigain, siyempre masakit. Ito po, no need na. Kapag talagang meron pong foreign energies o may ibang energy sa loob ng katawan, nagre-react po yan. No? Nagre-react ng natural. Ito wala naman pong reaction. Actually, imbalance po sa ano, nagtitingnan ko po si nanay, may imbalance po siya nung tinatawag nating chakra. Yung chakra imbalance. Kasi, yung heart chakra niya, weak. Mahina po yung heart chakra, active ito, active yung crown, ito active, yung throat chakra niya ni nanay, medyo may konting imbalance. So, may pagkakataon ba na nagda-dry? Nagda-dry siya. Nararamdaman niya yung nagda-dry, minsan yung lalamunan. Tapos dito, may palpitation minsan, may kaya shortness of breathing. Yung heart chakra po ay mahina. Dahil una-una, nabanggit din ni nanay na meron na siyang pacemaker. So, ibig sabihin, hindi na po natural na chakra ng tao yung gumagana, yung energy, hindi na po natural. So, yung root chakra ni nanay, since grounded lang siya dito sa isang lugar, no? Ito po yung nagiging problema minsan. Kapag si nanay ay nag-iisip, usually, siguro naman na, no? So, kadalasan, pag nag-iisip tayo, lalo na kapag negative po yung naiisip natin, yung mga problema, yung mga nangyayari, yung kunwari ikaw, nagsiself-pity ka kasi ito ka lang, ganito nangyayari sa'yo, yan po ay sapat para makaipon ka ng mga negative energy sa paligid mo. Eh, since active po yung iyong third eye chakra, ito pong mga energies na to, nagkakaroon po ito ng tinatawag nating katawan. Nagkakaroon po siya ng manifestation. No? At kayo po ang makakakita noon kasi active nga po yan. Let's say for example, Nay, ito. Tingnan niyo tong kamay ko, Nay, no? Kasi active yan sa inyo. Eh.
Pag tiningnan nyo yung mga dulo ng daliri ko, posibleng may Gaano makikita kayo. na yun. Ano po yung nakikita dito sa dulo? So, ayan. Yan o. Sa dulo po na yun. Nakita niyo po, yung Hindi ko parang, na nakikita yan, Sir Ed. ayan po, yung ganyan. May smoke po ba? Wala naman. Wala. Wala Pero ano naman. pong tingin niyo doon sa dulo? Titigan niyo po na, yan. Ngayon o. Parang lumalaki ang dulo. Yes. Nakita niyo po kumakapal. Tapos, pag tinitigan niyo pong mabuti na tingnan niyo pong mabuti. May smoke, parang may smoke po ba? Ayan o. So, yan po yung emission ng aura energy. No? So, kapag nilapit ko po sa inyo yan, may pakiramdam ba? Yan. Wala po. Wala, hindi niyo po tamo. Ito kasi, itong part na to, hindi po yun active. Dito, may tingling ba? Yung parang may kilite sa noo. Oo, naano pa Ayun. rin. Naramdaman niyo, yung parang kumikiliti sa noo. So, active po kasi ito, Nay. No? Ngayon, kanina nung pumasok po ako dito, nasabi ko sa inyo, itong lugar, meron lang po itong, kumbaga, ang sa akin, ang terminology ko po doon parang may mga mancha ba ng mga negative energies, no? Ano ba yung mga negative energies? Halimbawa, meron kayong mga lumang gamit ng mga minana, tapos yung mga gamit na yun ay masyadong napalapit dun sa nagmay-ari, kaso namatay na. So may involved po na emotion doon. Kanina tayo, di ba, nung una, pagpasok ko dito, tumuturo ito doon. No? Ngayon, nung sinabi ko sa inyo, merong gamit dito na galing sa namatay. So tapos, naalala nyo po naalala ni tatay na meron eh. So ito na po yun, itong nasa harapan ko. Kuha ba to? Okay. So tingnan nyo po yan, dahil tinuturo kanina doon, ngayon, ito na. Pag itinapat ko po ito dito, magkocross siya. Kasi ito po yung may energies nung namatay. So, ayan o. Yan. Magkocross po. At pag ito po ay nilayo natin, inalis natin to. Pag inalis natin yan, yung hindi niya masagap, nilagay ko dito. Alam niyo po kung sino yung tatapatan nito. Si nanay. Bakit? Kasi si nanay po ay honestly, Nay, may pagkakataon na negative tayo. Tama po. Sabihin na natin, Nay, na hindi ko alam kung paano ang dating sa inyo. Depression po ba? Nadidepress po Hindi ba naman tayo? po. Hindi naman O po. nag-iisip tayo ng negatibo sa mga nangyayari? Ano po, hindi ko naranasan na magkaroon ako ng depression. Okay, hindi naman. Kasi ang isip ko ho talagang andyan, Okay. matibay. Hindi rin ako nag-hallucinate. Siyempre, opo, yun. Nabanggit ko na po na hindi talaga hallucination Hindi yun. ako nag-hallucinate. Ang nangyayari lang po kasi, nag-activate po yung inyong sixth sense. Kaya lang, At pag the late may age. nakita ako, pabayaan ko. Sa huling pagkakataon po kasi, no, yung iba po kasi akala nila, pag ganyan, pag may edad na, wala na eh. Hindi po eh. Kasi po, nagkaroon po ng instances na nung nag-pacemaker ba, before po ba yan nakabit, ay nagkaroon po ba ng yung tinatawag na... Nung nagkaroon ako ng pacemaker, bumaba na yung tibok ng puso ko. So parang nandun na po tayo sa near death, umabot tayo doon. Kaya ang ginawa nung doktor ko, Inabatan na. oo, dinagyan niya ako ng pacemaker na aabot ng 11 years. Opo.
Iyon, nararamdaman ko naman na okey naman siya. Kaya lang, ang once na hindi ko ito itinataas, laging always 60 ang tibok ng puso ko. Pero okey na sa'kin yun dahil normal naman Opo. yun. Yun po yung ano, yun po yung tapping point kung saan nabukas po yung sixth sense, Tsaka, Sir Ed, ganito, yung yung near-death yung experience. anak may apo akong nurse kasi sabi, "Mama, siguro mama ano, ganito ka." Kasi sabi ni Ann, may kaopisina ako mama na ganyan. Yung bang sabi daw ng doktor, nakakakita nga daw ng mga ganito, doon, may mga itim, may blue. "'Di ba ganyan ka mama?" Sabi ni Ann. Sige po, Sabi niya ibi-bleep tapos na lang po natin yung pangalan. ngayon sabi daw nung doktor, may tawag daw dun yung ano yun ba, yung rotor yata yun. Sa ano po yun, sa medical term. Oo, pero Opo, kailangan lang talaga operasyon sa mata. opo, Kasi sa totoo lang, kinakalkal ko din ang mata. opo. Eh, kaso po ang problema sa inyo hindi lang naman po kulay ang nakikita ninyo, 'di po ba? May mga ibang Mayroon din pong ano, kulay blue. 'yan. May kulay blue, may kulay yellow. Pero para sa akin po kasi, nag-activate po yung inyong sixth sense nung dumaan kayo dun sa tinatawag nating near-death experience. Kasi 'pag po ang tao kadalasan dumadaan sa gano'n, nabubukas po talaga yung kanyang sixth sense o nag-a-active, usually yung third eye po, nag-a-activate. Kaya lang sa case ni nanay, late nangyari yun, eh. Kaya ang dating kapagka may ganito, 'pag hindi natin ma-explain, hindi na maipaliwanag, sabihin na ang kadalasan kinukulam, binabarang, napapaglaruan ng mga elemento kapag may kakaibang nararamdaman sa katawan. Tandaan po natin 'pag kulam 'yan, may indikasyon 'yan sa katawan, may gagawin. O hindi po lahat internal. Ang dahilan kung ba't ka kinulam is gusto kang parusahan. So therefore, gagawa 'yan ng bagay na ikaka-ano ng katawan mo. Kung ikaw naman ay binabarang, ang ibig sabihin po ng barang is nakapagpasok sila ng insekto o anumang alaga nila sa katawan ng tao at sigurado po 'yan magmamarka sa balat. Pagbarang po, gano'n. So dalawa lang naman po, yung kulam, meron tinatawag na long term, may short term. 'Pag gusto kang patayin, papatayin ka talaga. Pero Sir Ed, bakit hindi ko nahiya, total may edad na rin ako. Doon talaga sa ano, sa may lumalabas na dati nagulat ako, may mga buhok, may mga papel na parang binasa. Lumalabas yun. Visible po ba ito sa iba? Hindi rin. Hindi rin. So, pansin niyo po ano, Pero nung itong huli na, parang pautay-utay na lang, konti opo. na lang. Ang bagay po na kapag po barang ang ginamit 'no, at nakapagpasok ng foreign body sa katawan, 'pag po yan lumabas, visible kahit kanino. Kasi during that time na may mga ginagamot po ako na ganyan, talaga pong sa gamutan lumalabas po yung insekto. Minsan sa bibig, minsan sa tenga, minsan Sa sa ano, puwerto oo. lumalabas, Ang sa akin ho, papel na papel. parang binasa, Opo, tapos meron po akong mga naging plastic na pasyente hiniwa-hiwa, gano'n. na lumaki yung tiyan dahil akala nila buntis. Pero after po nung gamutan, dun din po sa mismong time ng gamutan namin, nag-CR siya, ang lumabas ay dahon ng kawayan at saka plastic. And after that, lumiit yung tiyan. So kapag po kasi mga ganong bagay, visible po kahit kanino, lahat po makakakita. Unlike po sa case nyo, kayo lang yung nakakakita. That means Opo, po, hindi po yun galing sa katawan ninyo. Yun po ay ipinipid lang o pinapakita lang sa inyo. Yan po ay epekto nung pagbukas ng third eye ninyo, ma'am. So parang ganito po, no? Halimbawa ako, with or without yung mga gamit ko, pag nandito ako, gusto kong makita yung nasa taas ninyo, pwede kong makita.
No? Halimbawa, ganyan, ganito. Okay. May isang bagay sa taas na parang naging memorabilia kay sir. Parang ashtray ba, sir? May ashtray ba sa taas na parang memorabilia? Meron po? Nandun po. Sa Saan po? Yes. Oh, pero ibig sabihin sa inyo po yun, ano? Sa po. Oh. So from here, nakikita ko po yun kapag gusto ko. Ganun po yung nangyayari sa inyo, Nay. Kaya po ang nangyayari, ito po yung nagiging problema. Kapag po kasi ang ating sixth sense ay active, mataas po nagpipid yung ating subconscious na kaya kung ano yung maisip ninyo minsan, ano yan parang nagpa plus one, plus one, plus one. Nangyayari. Opo, nangyayari. Lumalakas. So, gabalik ta rin natin na ganito. Baka balato pa kami. Instead of isipin na, kunyari, i-program nyo sa mind niyo na mananalo kayo sa loto o tatama kayo o may darating na malaking biyaya. Kasi, ang taas po ng manifestation ni ma'am Yung actually, sir, ang rules po ng manifestation, dapat makita mo muna dito bago mangyari in reality. Kay ma'am, nakikita niya na agad dito. So, instead na papel, i-manifest nyo na ang nakikita nyo ay pera na binibilang nyo ng ganyan. So, yan malakas yan Sa punto po nang nangyayari sa inyo, actually, ang taas ng manifestation, ninyo yung energy ninyo, ang taas po for manifestation. Wala kayo na walang something wrong Kasi, imbalance lang yung chakra, pero ang problema ko, hindi ko siya mababalanse dahil hindi magtutuloy dito sa heart. Kasi yung heart po ay hindi na natural. No? Pero balance. Kaya lang, yung nawala ditong energy, napunta po dito. So ito ay nagdo-double work. So lumalakas itong conscious and subconscious mind ni ma'am. So ang tendency naman, ito mamang magiging danger niyan. Kaya ako po na sana, huwag kayong mapid ng mga ibang mga gamot na mayroong nakatira dito, may ganun sa inyo, may ganun sa inyo. Kasi the more na naisip niyo po yun, yung pong sinasabi nila, magkakatotoo po yun, mapoproject. Matatawag niyo po yung totoo. Kasi yung nanggagaling po dito ay enough. Energy po yan na parang nagsesend kayo ng signal sa mga elemento sa labas. Halimbawa, merong nagsabi na pumunta dito na, ay, sa kusina ninyo may malaking tao, may itim na anino. So, iisipin nyo ngayon yun, ma'am. Pag inisip nyo yun ang inisip na meron doon, pinoproject nito yung spot. Eventually, magkakaroon po doon kasi enough na po yun para maka-invite kayo ng totoo. Yung dati hindi totoo, magiging totoo kasi namamanifest ninyo. Nakukuha niyo po, ma'am. So actually, yung case po ninyo, magandang case, pero pasalamat tayo dahil hindi totoo na may something nang gumugulo sa inyo. No? Pasalamat po tayo na wala talagang involved na elemento, walang involved na magic o kung ano man. Pasalamat tayo dahil kayo lang din po yun. No? Kasi kung meron yan, ma'am, paghawak ko po sa inyo, dapat ramdam ko na agad Tsaka excuse po. Ba't pa nung unang-una, parang may nagbuo sa ulo ko ng lupa. Yes. Hanggang ngayon, meron pa rin. Nararamdaman niyo po. And then, hindi na yung pagbuhos, kundi nandyan pa rin yung parang gagalas. Yung galas. na yung parang may Sensation po yun. mga batong-batong maliliit. Opo. Ganun. Kasi yun po yung initial na ipinaramdam before. Na naramdaman ninyo. Kasi nga po, ganito po ang nangyayari po sa ganyan, kung ano po yung unang-unang nang ramdaman ninyo, patuloy po yan, nasa loob lang po kasi nasa subconscious. So ganito, ma'am, i-release natin yan. Okay lang po sa inyo. Ke-cleanse ko po kayo. Kayo po yung i-cleanse, hindi po yung bahay. Kasi yung bahay po wala
Pabot ka ng yun, basura. Huwag kang magpapakita. Huwag kang magpapakita. Ma'am, kaya niyo po ba na nakatayo? Opo. Sige po. So, at this point po, si ma'am po yung i-cleanse natin. Ito po yung tinatawag nating aura cleansing. Kasi, sa totoo po, walang problema yung bahay nila, ma'am. Lahat po nung nangyayari dito, nararamdaman ay projection po nung isip ni ma'am, yung kanyang sixth sense, yung kanyang third eye, na nag-activate during that time na nagkaroon siya ng near-death experience. So ma'am, relax lang kayo ha. Tayo lang muna po kayo na ya. So, tayo lang muna kayo na. Tayo pa po na kayo. Kaya pa po ba? Kaya pa po. Kaya. Kaya pa po nakatayo. I-align ko lang kayo. Ito po yung chakra alignment. Align natin po yung chakra ni ma'am. Ano po yung nararamdaman nyo na eh? May kakaiba bang pakiramdam? Kumagaan? Magaan naman. Nagbabago ba yung pakiramdam? Yasere. Yasere. May tubig po ba si ma'am? Pahingi nga po ng konting tubig lang. Kumusta na yung pakiramdam? Okay lang po. Gumaan, may pagbabago ba? Mayroon bang naramdaman? Na paggaan ng pakiramdam? Magaan naman. Nagkaroon ba ng linaw? Yung lagok lang na eh. Inom niyo po. Hawak. Konti lang. Okay na po.
Pwede rin pong inumin pa mamaya yan. Normal ba yung lasa ng tubig, Nay? Opo, Normal naman. Hindi nagbago. hindi naman. Okay. Sige po. So, napakinggan po ninyo at nakita yung ating munting usapan, pag-uusap kay Ma'am. At kahit papaano po ay nagkaroon naman ng linaw at kapaliwanagan sa kung ano yung nagaganap dito sa bahay. So, yung buong bahay po, yung kabahayan, wala pong problema. Wala pong mga elemento na namamahay dito. Walang mga multo or spirito. Ang nangyari lang po, si Ma'am po mismo yung nagpipid. Kasi siya po yung merong na-open o nabukas na sixth sense. Nag-activate. Kaya yung nangyayari po sa kanya ay hindi po kagagawan ng kung anong puwersa, like makukulam, mambabarang. At sana po dumating yung panahon na siya rin po kasi ang makakapaggamot o makakapagtanggal nito dahil yung pagiging active niya, kapag po naunawaan niya ano ang posibleng idulot pa ng mga ganitong pagkakaroon ng active na sixth sense. Ito po ay pwede nating ma-convert from negativity to positivity. So, Nay, gaya ng sinabi ko, mas mabuti na i-manifest natin ay blessings kaysa po problema. No? Yung sabi nyo, nakakakita kayo ng papel. Yung papel, gawin nyo pong pera sa mind nyo, sa isip ninyo. Lagyan nyo ng tao, lagyan nyo ng numero. Pera po yan in the near future. Lalabas at lalabas yan. Kasi ang taas nyo pong mag-manifest. Kaya sabi ko nga sa inyo, instead na problemahin nyo po yan, i-convert natin, gawin natin positibo.